Ay mga ka-inspirasyon, so heto na nga. Umpisahan natin sa Blue Guide natin. So again, ang Blue Guide ay guide lang and wala tayong tricks na gagawin. So paano ba natin siya gagamitin? Yun nga, yung sabi ko sa inyo, gagawin lang natin siyang guide pero wala tayong special na gagawin sa kanya. Ang math na kailangan natin dito is 12 by 12. Hindi natin kailangan gumamit ng 12 by 24 sa paggamit ng Blue Guide. Okay, let's start and let's go to our design space. Bago ko makalimutan, yung kopya ng ating Blue Guide is i-comment ko na lang sa comment section. Ang gawin niyo is i-click niyo yon, may dadirect kayo sa design space and then edit a copy or make a copy para magkaroon kayo ng kopya sa inyong design space. And i-save niyo yon para hindi niyo na kailangan pumunta sa account ko every time na gusto niyo gamitin si Blue Guide or si Pink Guide. Okay, let's start. So, ganito yung magiging itsura niya. Pag na-print na siya, ayan, so ang margin niya is 0.5, ganan na ganan. Kaya sabi ko sa inyo, regular lang talaga siya. Walang masyadong special na kailangan gawin. Okay, let's start sa pag-layout kung paano natin siya gagamitin. I-hide ko lang itong nasa gitna. So ito, kung ang nakuha nyo is yung merong sulat sa loob, please alisin nyo na lang. Ayan, so unflatten. Alisin natin yung nasa loob. Ayan yung text, delete natin yung text. At saka ito, nasa baba. Ayan, so ito yung pinaka-guide natin. So kung halimbawa ito yung image ninyo, kailangan i-fill in nyo lang yan sa loob ng ating guide. So huwag kayong lalagpas doon sa Blue Guide. So, napakahalaga no na hindi lalagpas. Kasi pag lumagpas na ang inyong image doon sa loob ng Blue Guide, ay mas lalaki na yung size ng inyong design. Ang mangyayari, magpo-prompt na red dito or kailangan nyo ng mag-pink guide. No? So, kung kasya naman dito sa loob ng Blue Guide, ayan, ganito siya. Nasulit na natin yung ating Blue Guide. Ganito yung magiging itsura niya. Yung mga space na maliliit, pwede nyo pa yan i-fill in ng mga stickers ninyo, like thank you stickers or any stickers na gusto nyo para hindi din masayang. So, eto na, na-fill in na natin sa loob yung ating mga elements. Ngayon, hindi natin isasama si guide. No? I-hide natin siya. Pwede nyo siya dito i-click and then delete. I-delete nyo. Or kung gusto nyo, i-hide lang natin. Ako dito ako sa layers nag-aalis. So, ito yung Blue Guide. I-click ko lang yung mata para ma-hide. And yung step na to is kailangan. Highlights ninyo all the elements and then click attach. So, bakit natin ginawa yung attach? Yung attach, ang use niya is to hold the place ng ating mga elements. Para pagka nag-make it tayo, hindi na siya mag-move. Kasi kung hindi siya naka-attach, ang mangyayari, mag-move yung iba sa second mat. So, manually pa natin i-arrange doon sa preview canvas. So, ayun na natin mangyari yun. And isa pa na benefits na makukuha natin pag nag-attach tayo ng ating project, ito, pag sinave natin yan and nag-print tayo ng 10 copies at nagkaroon ng halimbawa, brown out, diba? Pero kung nakasave and nakapag-print na kayo, same na same sapagkat magagamit nyo pa rin yung inyong mga na-print. Hindi masasayang. So, always attach and then save your project. Okay? Ayan. So, ganito na siya. Naka-attach na siya. And then dito, dapat wala itong red. But dito sa ating ginawa is nagkaroon siya ng red. Ito yung sinasabi ko minsan na nagkakaroon ng glitch. Okay, check natin. No? So, pasok naman siya sa loob ng Blue Guide, pero bakit siya nagkakaroon ng red? Okay, don't panic. Meron tayong solution dyan. So, yung Blue Guide natin, nakita nyo ang operation niya ay naka-basic cut. Gagawin natin siyang pen operation. So, pag naka-pen operation siya, ganun yung mangyayari sa kanya. Magkakaroon lang ng extra movement dun sa machine natin. Pero, ilang seconds lang naman yon. And then, after natin ma-change into pen operation yung guide natin, i-highlights ulit natin, and then, i-attach natin. So, makikita nyo, mawawala yung warning. Bakit natin ginawa yon? Para mawala yung warning. Kasi kung meron siyang warning, ibalik ko lang para makita ninyo. So, yung warning na to, ang sabi niya is kailangan natin i-resize yung image natin. Hindi natin ma-resize yung image natin dahil kailangan natin ng 2x2 na size ng circle. Or yung diameter ng circle natin is kailangan 2 inches. Pag nag-change page naman tayo, gagawin natin siyang A3 size, kakailanganin na natin gumamit ng 12 by 24 na mat. So, ang 12 by 24 na mat ay ginagamit natin pag lalagpas na sa A4 yung ating print and cut. At ang machine na kailangan gumamit ng 12 by 24 pagka nag-A3 size kayo sa settings ay sila Maker 4, Explorer 5, Explorer 4, Explorer 3, ang hindi, at saka si Maker 3. Ang hindi lang, or ang pwede lang gumamit ng 12 by 12 even na naka-pink guide ay si Explorer Air 2 at si Maker. Silang dalawa lang. So, the rest of the machine is smart cutting machine na sila. Sila ay, yung mga nagamit ng smart materials, sila yung mga kailangan ng 12 by 24. Bakit? Kasi nai-scan na nila yung size ng ating mat. So, kailangan natin ng 12 by 24 or else hindi sila mag-go. Understand? Ang machine lang po na pwede gumamit ng 12 by 12 sa pink guide
or pag nag-adjust ng settings into A3 ay si Explore Air 2 at si Maker. Sila lang pong dalawa. The rest kailangan ng 12 by 24. Okay, so ngayon nasolusyonan na natin yung ating itong red warning na image too large. Again, yung ating mga elements naka-attach na yan. Yung ating blue guide, change natin into pen operation. I-select natin yung 2 elements natin and then attach again. Para mawala, yon. So, kung na-encounter nyo yon, yung kagaya nito, ganun lang yung gagawin ninyo. Pag hindi nyo naman na-encounter, go lang kayo. Wala na kayong kailangan na mag-change into pen operation and then attach. I-make nyo na yan. So, let's make it. Yeah, so ito na tayo sa ating preview canvas. So, nakita nyo, isang mat lang siya and naka-arrange na automatically yung ating design. Wala kayong gagalawin dyan, wag nyo nang i-move, hayaan nyo lang. And then, mapapansin nyo dito, tayo ay naka A4. Okay, so blue guide ang gamit natin dito ha. So ngayon, ipiprint na natin siya. Ang print and cut ni Cricut or ang machine natin is hindi nakakapag-print. Kailangan natin ng separate printer para mag-print. And then, yung machine lang natin yung magka-cut. So, send to printer. So, magwa-warning siya. You can don't show again. Next. Ayan. So, ito, yung add bleed is yung pasobra. Napansin nyo, yung circle natin is color green, yung parang pinaka-border niya. Para magkaroon siya ng pasobra and maiwasan yung off-cut, kailangan natin na lagyan ng add bleed. So ako, pagka may border yung aking image or design, nilalagyan ko siya ng add bleed. Okay. Yan. So nakakonect na yung ating printer. And then, add bleed natin. And to change the quality of the print, kailangan itong use system dialog nakatoggle on din. And then, print na natin. May lalabas dito sa left side na maliit na box. List yon ng mga printers ninyo and doon kayo makakapag-change ng inyong printer setting. So, G1010 yung gagamitin natin. Let's go to preference. Ayan. So, dito mababago nyo yung setting. So, ako nakamat photo paper high quality. A4 yung size ng printer paper size. Again, A4 yung size ng ating printer paper size. A4 din yung isasalang natin na papel. Okay. So, i-print na natin yan. Yan, print. And so, done. And then, antayin lang natin na ma-print siya. And ito yung magiging itsura after ma-print. So, mapapansin niyo yung kanyang margin is naka 0.5 inches. And ang ginamit natin dito na guide is si Blue Guide. So, ganito lang yung ating Blue Guide regular A4. So, dito, naka-add bleed tayo, kaya may pasobra yung green. And mapapansin nyo yan pag pinilop na natin itong ating sticker. So, ayan. So, nakita nyo, yung pasobra ay hindi na-cut. Ang purpose kasi nan is to avoid yung off-cut na white para hindi mapansin. Ganun. And pagka merong border yung inyong image, mas maganda. Pero kung naka-white, okay lang na naka-off yung add bleed. And ayun, ganun lang kadali si Blue Guide na gamitin.